mensahe? Ano ang kanyang importansya sa ating bayan? Ano ang kanyang mga mensahe na tahimik na buhay? Ang kanyang mga pangarap, tara't ating alamin doon po sa amin. Ipinanganak akong isang orihinal na tubong taytay sa panahon kung saan ang ating bansa ay nasa ilalim pa ng pananakop ng ibang mga dayuhan. Naranasan ko ang kalupitan ng mga Hapon sa mga Pilipino. Ang sapilitang pagkuha nila ng aming mga ani na pinaghirapan naming itanim ng aking amang tumanda na sa pagtatrabaho. Nabanat ang aking batang katawan sa pagtulong upang kami may makain, na nauwi lamang sa mapagkamkam na kamay na buhong mga Hapon. Pikit mata naming tiniis ang lahat ng ito, masiguro lang ang kaligtasan ng aming Bilisan mo pamilya. mga balik sa loob ng mga ulan. Saan sila mga Hapon? Bilisan niyo kung wala naman tayo makakain. Inay, natatakot po kami, Inay. Anak, huwag ka mag-alala. Ang tatay niyo nasa labas. Siya nang bahala sa mga Hapon na yun. Baka po ba rin din nila Itay? Hindi yan mangyayari. Malakas si Itay. Alam niya ang gagawin niya. Tama ang kapatid mo. Alam ng tatay niya ang gagawin niya. Kaya niya na ang kanyang sarili. Kaya bilisan niyo na lamang ang ginagawa niyo dyan sa mga anak. Bilisan niyo. Ito lang ano yung ibibigay ninyo. Sinungaling, sabi ka riyan, ano gagawin yung bahay? Hindi ako sinungaling. Yan lang po. Maawa po kayo sa amin. Maawa po kayo sa mga anak ko. Tandaan nyo, sa susunod na ganyan na ibibigay nyo. Hindi na magkatalaw, hindi na pa rin kayo. Dahil sa hirap ng buhay at pangaapi ng mga Hapones na naging dahilan ng aking maagap na pagbabanat ng buto, ay kinailangan kong paulit-ulit na tumigil sa pag-aaral na naging dahilan ng pagbagal ng proseso ng aking pagkatuto. Ngunit naging masigasig ang aking maestra. Nais niyang umunlad ang aking pagkatao. Naniniwala at nananalig siya sa aking kakayahan. Di ko siya ninais mabigo. Nagsikap at nagsipag ako upang umunlad. Nais kong matuto. Nais kong may marating. Ayokong panghabang buhay na papasailalim sa malupit na mga dayuhan. Nais kong lumaya sa kanilang bakal na mga kamay. Nais kong maging pag-asa ng kapwa kong mamamayan. Tama ka din, anak. Malaki ang aking pangarap para rito. Umaasa ako na balang araw, itatayo rin ito sa sarili nitong mga paa. Hinihintay ko ang panahon kung saan masasabi ko sa aking sarili na ang bayan ko, ang bayang saksi sa paghihirap ng mga Pilipino, ay isa ng tunay na masaganang Ito ang pamilya. aking bayang hinilangan. Hindi ko na po nanaisip pang umalis dito sapagkat ito na ito ang pangalan. Tasyo, uy Tasyo. Buti naman at naabutan ka namin. Kasi pumunta pa kami sa iyong bahay. May bilaan po ba sa akin? Oo, bumubukas kami ng partido para sa darating na barangay election. At nais namin kunin ka bilang kagawad ng aming partido. Alam namin na gusto mo rin ng pagbabago para sa bayan ng Taytay. Tulad namin. At nais namin maging sakang ehemplo para sa mga kabataan. Maaari ka bang sumama sa aming mga adikain? Ngunit, elementarya lang po ang aking tinapos. Naku, Tasyo, hindi naman kailangan yan eh. Kailangan natin yung mga pusong may gustong palagoy na ating bayan. Para sa ating anak. Sa anak ko, sa anak niya, o sa anak mo. Gamit ang aking lakas ng loob at sobrang pagmamahal sa bayan, taas noo kong tinanggap ang kanilang paanyaya. Naisip ko ng panahon na iyon, ito na ba ang katuparan ng aking dasal? Ito na ba ang sagot sa lahat ng pangarap ko para sa Taytay? Ito na ba ang simula ng pag-unlad
ang simula ng pagbabago. Labis akong nagalak sa isiping iyon. Sa wakas, may magagawa na rin ako para sa bayan ko. Ibibigay ko ang buhay ko. Talaga namang halos si parang taga rito na rin siya dito sa sitio Batasin. At saka tumutulong siya talaga sa mga niya, mga niya, yung mga nasa sakupan niya. Saka may patay, may hihingi ka ng tulong, talagang natutulong. Kung lumapit daw yung mga iba, at humingi ng tulong, natutulungan niya. Kaya ako lang naging kapisado si Katasio kasi nung nagtitinda ako sa palengke, panahon pa ni Godi Valera noon. Yung naging suki ko yun. Mapagbiro. Lagi na lang nakashort, akala mo pang karaniwang taong hindi mo masasabing Tasyo Alcantara, pinagmamalaki ng aming bayan. Naglingkod bilang barangay kagawad, OIC kagawad, at ilang taon ding nanungkulan bilang konsehal. Likas sa kanya ang pagtulong sa mga simpleng mamamayan, nakapagpatupad ng napakaraming proyekto, at likas sa kanya loob ang pagpapaunlad sa bayang kinalakhan. Nananawagan siya sa mga kabataan na gumawa ng mabuti, iwasan ng bisyo, at maging mabuting mamamayan.